dear beloved, Boss Mike, Cervera. Yusek Claire Castro, mga kababayan, matindi to ha, matindi. Biruin ninyo mga kababayan ha, mukhang eto, natapik ko na to eh. Inanilisan natin yung mga pangyayari. Ewan ko nung nakaraan o huling vlog natin na sinasabi natin na eto nga, si Atty. Claire Castro ay mukhang tinatrabaho. Mukhang mga kababayan iba yung plano. Ginagawan lang ng kwento para ang pakay talaga nila ay patalsikin si Yusek Claire sa kanyang posisyon bilang tagapagsalita ng Malacanang. Bakit? Kasi nga, siya po ay terror, bengador ng mga DDS, lalong-lalo na kay Sara. Ewan ko kung napanood nyo ho yun, yung ating huling vlog, nung binigyan natin ng opinion kung bakit ginagawa, eto kay Yusek Claire Castro, mga kababayan ko, ay siya na rin mismo ang nakaramdam. Kaya pakinggan po natin ang kanyang mga sinasabi. Pasok! Ng this, George. Na ito iimbestigahan pa at ako na gusto nilang pagpapatigil sa akin para ako'y magsalita. Hindi lang para sa aking YouTube channel, kundi pagiging Palace Press Officer. Nako. Tingnan natin, sino ba ang nasa likod kaya ng mga agenda nitong si Congressman Leviste sa pagsasampa ng kaso sa akin. At sino rin kayo nasa likod ng mga pagbabanta sa buhay ko. Ano kayang grupo ito? Na naman makikita kung sino ba talaga ang nagnanais na sirain ang gobyerno, sino ba ang nagnanais na pababain ang presidente sa kanyang pwesto. Makikita natin, ito lahat ay parang drama. Drama to the point na ipapakita nila na ang gobyerno ang nanggigipit sila, when in fact sila ang naninira sa gobyerno dahil sa kanilang agenda na matanggal ang Pangulo sa pwesto. Yon, kita nyo ho mga kababayan ko. Kita nyo? Alam nyo mga kababayan ko, basang-basa naman kasi, itong mga DDS naman ang babaw ninyo eh. Diba? Ang babaw kasi ng mga style nyo. Oo. Sabi ni Atty. Claire Castro, sino ba ang gustong mapabagsak ang gobyerno? Sino ba ang mga nasa likod ni Leviste? Sino? Mga kababayan ko, di ba? Ang mga Duterte. Tandaan nyo mga kababayan ko. Oo. Hindi ho magwawagi. Oo, etong mga nilalabas nilang kwento, itong propaganda labang kay Atty. Claire. Kasi mga kababayan ko, napakababaw. Sabi ko nga mga kababayan mahina. Oh, di ba? Mahina po talaga yung boses mga kababayan. Pasensyaan nyo na ha. Oo. Pero mga kababayan ko, eto lang masasabi ko rito. Hindi ho magtatagumpay etong mga hinayupak na to. Tinik. Sinabi ko rin ito nung nakaraan, si Atty. Claire ay isang tinik sa lalamunan ng mga kampo ni Duterte. Tinik na tinik po siya, kaya kailangan nilang mawala para yung propaganda nila na todo panira kay Pangulo, walang makakasagot. Walang tulad ni Atty. Claire na siyang didibang o haharang o sasalag sa mga binabato nila na pami-make news. Yan po yan mga kababayan ko eh. Kaya ho si Atty. Claire kapag eto nawala, tuwan-tuwa yung mga yan. Baka nga mga kababayan mag-celebrate pa yan. Baka yung mga DDS magtumba pa ng mga kapitbahay yan. Di ba? Sa sobrang tuwa nila, baka magpiesta. Oo. Mga kababayan, oo. Di ba? Kaya alam nyo, mga kababayan ko, supportan natin si Atty. Claire Castro sa kanyang mga ginagawa at pagtatanggol sa Malacanang at kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga
masasamang loob. Di ba? Kung hindi ba naman masama ang loob ng mga yan, tulad ni Sarah, mga kababayan, kita nyo naman yung mga ginagawa. Malatrapong traditional politician yung ginagawa, lumang-luma na, wala nang maisip na iba. Biruin ninyo, mga kababayan ko, namumulot ng basura. Sabi nga ni Takero, sa pamumulot mo ng basura, sama mo na yung sarili mo, lagay sa sako. Di ba, no? Ang corny-corny ho nun, mga kababayan ko. Yung po bang mga kababayan ko sipin nyo maigi. Ang corny-corny-corny. Bakit kanyo, mga kababayan ko? Tignan nyo, mamumulot ng basura, may pa-picture-picture pa. Walang pinagkaiba sa pagtatanim ng puno, sa pagtatanim ng halaman na maliit. Oo, bawat kanto't sulok, camera nakatutok. Di ba? Ganun Pero ninyo, yung tapon ng basura ng ganon, iba't ibang anggulo. Saan kayo nakakita nun? Bobo na lang talaga maniniwala dyan. Papasok, mga kababayan ko. Yung pumbasura. Oo. Abay, may kuha sa likod, may kuha sa harap, may kuha sa gilid. Ibang klase, mga kababayan. Halatang halata mo, yung pong kanyang yung agenda, mag-photo ops lang. Alam nyo, mga kababayan ko, yung mga ganyang mga picture-picture, huwag nyo nang paniwalaan. Sa totoo lang mga DDS na lang naniniwala dyan. Tayo, dahil advance tayo mag-isip kaysa sa mga DDS. Ilang level, ilang century ang advance natin mag-isip. Century talaga, mga kababayan, yung advance natin mag-isip sa mga DDS, Kasi mga kababayan, lumang-luma, naniniwala pa rin sila sa traditional politician galaw. Di ba? Yung galawan, mga kababayan, plastic na plastic. Pero balikan natin si Atty. Claire, mga kababayan ko, eto natin malalaman na talagang etong mga ito, sila Sara Duterte, marami pang iba, mga kababayan ko, hindi ho titigilan. Alam nyo naman, nagigil yan. Yung matabang biglang itinuro etong si Atty. Claire na alam daw niya kung sino kumakanlong doon kaya yung saksi ni Marcoleta na hanggang ngayon wala pa rin yung 2,000 libre sa kuryente. 'Di ba? Si Gutesa, 'di ba? Sabi ba naman ng matabang babae na malaki mata. Na kahawig nung kaibigan ko dating mataba din na bakla. Mga kababayan ko biglang itinuro. Sino? Si Atty. Claire na. Alam mo kung nasaan, di ba? Sabi naman ni Atty. Claire, ba't ako? Hindi naman ako, kayong naglabas niyan at nagbitbit sa Senado. Diba? Naalala nyo yon? Yung mga ganon, si Rocky, yung mga trolls nila, yung mga vloggers nila, talagang pinag-initan hanggang nabuo nila yung bansag na anti-Claire. Diba? Diba, mga kababayan ko? Yung nabansagan anti-Claire. Diba? Ayan, sabi nga ni JC, bakit nga, si Atty. Claire, tinik sa lalamunan nila yan. Alam nyo, yung kapag may tinik kayo sa lalamunan, di ba? Hindi kayo makahinga ng maayos, makalunok ng maayos, hindi komportable. Ibig sabihin, irritable. Irritable lahat ang mga DDS dito kay Atty. Claire. Yan, mga kababayan ko. Ngayon, alam nyo na, eto pa, mga kababayan ko. Si Sara Duterte nga, hindi umubra yan, di ba?
si Sara Duterte, sipin yung maigi, umubra ba si Sara? Mga kababayan, hindi umubra si Sara Duterte dito. Yun nga pong ating panawagan na magdebate sila. Anong nangyari? Dinedma kasi bobo talaga. Bakit? Mahina talaga Kokote. Nakita nyo naman sa mga hearing, sa mga sagot niya. Mga kababayan, ginagawa na lang laro. Akala mo nasa playground siya. Minsan nakakalimot o talagang hindi niya alam o talagang bobo siya na nasa plenaryo siya. Biruin ninyo, nasa hearing ka, tapos, feeling mo, nasa playground ka, di tanga ka nga. Tama? Yan, mga kababayan ko. Kaya nga, mga kababayan, kung sakasakaling totohanin ang pagtakbo ni Yusicler Castro bilang senador, mga kababayan, all out ako dyan. Bibenta ko na yung mga ari-arian para ipantagdag sa kandidatura ni Yusicler Castro. Di ba? Alam nyo mga kababayan kasi, kailangan natin ng mga makabago. Makabago na makabayan sa makabagong panahon na makabagong Pilipinas. Tama? Mga kababayan ko? Kailangan natin yun. Kailangan natin yung pong isang tao na tulad ni Atty. Claire Castro, subok ko yan, mga kababayan ko. Subok ko yan, hindi ko nababanggitin kung ano. Sa pera, mga kababayan, pagtiwalaan nyo. Sa katapatan, pagtiwalaan ninyo. Sa kagalingan, pagtiwalaan ninyo. Sa katalinuhan, pagtiwalaan nyo. Mga kababayan, ako na nagsasabi, subok ko na yan. Ngayon mga kababayan, may mga lumalabas sa number 1 enemy neto na si Sara Duterte. Eto na. Sara Duterte pinatunayan na walang pagmamahal sa amang si Digong. Matagal ko lang sinasabi yan, di ba? Alam nyo, eto lang. Hindi ba kayo nagtataka? Yung matagal ko nang sinasabi, ngayon lumalabas na. Sabihin nyo ng chismoso ako. Sabihin nyo na ang dami mong alam. Ganun. Sabi nga sa amin sa probinsya, adulaki diti ammom. Adulaaming diti ammom. Pero eto, mga kababayan ko, itong susunod na tatalakayin natin, magugulat kayo. Matagal ko nang sinasabi ito eh. Sa matatagal na rito, Marian Tomas, sa mga matatagal na ho rito, alam na alam nyo to. Madalas kong sinasabi ito, na ang Sara Duterte, ginagamit niya lang yung tatay niya. Pagmamahal, wala talaga yan. Kung matagal na kayo rito, eto, mga kababayan ko, di ba? Eto na, mga kababayan ko. Eto na. Nako, mga kababayan ko. Magugulat kayo din eh. Eto. Pakinggan nyo. Mahal ni Sara ang tatay niya. Eto na, mukhang eto, nanood lang sa atin to eh. Mukhang si Tulpo nanonood sa atin to, mga kababayan. Kasi, tayo yung naunang nagsasabi niya na hindi mahal ni Sara Duterte yung tatay niya. Di ba sabi ko nga pangalan niya noon, yung kitignan niyo yung mga DDS, mga luka-luka. Kita nyo, halos ibuwis yung buhay nila kay Digong. Pero yung mga anak katulad ni Sara, mahal ba nila? Hindi, di ba? Our beloved Boss Mike Cervera.